Lumaki sa Pilipinas si Juan Crisostomo Ibarra, isang binatang edukado na nag-aral sa Europa. Bitbit niya ang pag-asang gagawin ng bayan sa pamamagitan ng edukasyon. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Ang layunin ng aking pagbabalik ay simple. Nais kong magpatayo ng paaralan upang magkaroon ng karunungan ng ating mga kabataan. Ibarra, napakaganda ng iyong hangarin. Alam kong ito ang simula ng pagbabago ng ating bayan. Hangarin mong magturo? Ibarra, tila yung nakakalimutan kung sinong may mas kapangyarihan dito. Ang simbahan ang dapat mo susunod! Padre, hindi ko kayo kalaban. Ang nais ko lamang ay makatulong. Ang edukasyon ay hindi kalaban ng Diyos. Ito'y gabay patungo sa liwanag. Ngunit sa lipunang pinaghaharian ng takot at kasinungalingan, ang mabuting hangarin ay nagiging kasalanan sa mata ng makapangyarihan. Ang batang iyon na si Ibarra. Labis ang kanyang kayabangan. Hindi niya alam ang pagsuway sa simbahan. Kapag pinagpatuloy niya ang kanyang plano, sisiguraduhin ko, siya'y mamuwasak! Sa ganitong paraan, ginagamit ng mga makapangyarihan ang simbahan bilang sandatay ng pananakot. Crisoben! Basilio! Hindi ko alam kung saan ko kayo hahanapin! Oh, Diyos ko! Diyos ko! Ano naging kasalanan ko para kuhanin niyo sila sa akin? Diyos ko! Si Sisa ay larawan ng mga inang Pilipina, mahirap, walang laban, ngunit patuloy na umaasa. Paano ko kita sabihin kay Ibarra? Ako pala ay anak ni Padre Damaso. Kung ganito ang aking pinagmulan, paano ako magiging malaya? Ang pag-ibig ni Maria Clara at Ibarra ay sinakay ng mga kasinungalingan ng lipunan, simbolo ng mga Pilipinong nakatali sa takot at kolonyal na kapangyarihan. Ibarra, tumakas ka. Hindi panahon ng tagumpay, ngunit darating din ang araw na magigising ang bayan. Elias, huwag mong iwan. Marami pa tayong dapat gawin. Si Elias ay sagisag ng kabayanihan, isang Pilipinong handang mamatay para sa kinabukasan ng kanyang bayan. Ang tunay na kalayaan ay hindi makakamtan sa isang gabi. Ito ay paglalaban sa puso ng bawat Pilipino. Alam niyo ba na ang mga issue na ipinakita sa Nolimitan Hearing hanggang ngayon ay nandito pa rin? Halimbawa, talaga lang ng korupsyon, walang katarungan, at abuso sa kapangyarihan. Tama, gaya ni Ibarra, pwede rin tayo magsimula sa edukasyon at kabutihan. Ang mensahe ni Rizal ay hindi naluluma. Hanggat may kabataan na handang kumilos, hindi mawawala ang pag-asa. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Padre, hindi ko kayo kalaban. Ang nais ko lamang ay makatulong. Ang edukasyon ay hindi kalaban ng Diyos. Kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang piano,
magturo.